Good morning mga ka-farmer. Ito yung pangalawang proseso para magpunla naman ng buto ng seeds. Yan. So ito yung buto ng lansones mga ka-farmer, mga friend. Pwede nyo siyang iganon lang yan. Yan o. Yan. Ihanay nyo lang. Ganyan lang siya kababaw ha. Huwag masyadong malalim. Kasi kukunin nyo kasi yan eh. Piprick nyo. Yan, ganyan lang mga ka-farmer. Yan. So kulang tayo. So mag-additional na lang tayo dito. Yan. Ganyan lang siya. Kailangan medyo nasa lilom. Huwag na masyadong naiinitan. Kasi pag tinamaan ng init yan, hindi nasisibol yan mga ka-farmer. Ganyan lang magpunla. Oh. Tapos ang gagawin nyo lang, konting kuha lang kayo ganon. Ganon nyo lang oh. Ayan oh. Halos yung nakikita pa siya yung buto. Ayan oh. Ayan oh. Ganun lang mga ka-farmer. Pagpunla ng buto. Yan. Tapos didilig-diligan nyo lang siguro mga 3 araw. Yan, 3 araw kaya gaya ano ba ngayon, Webes, Miyerkules. Yan. So Biyernes diligan nyo para Lunes tama-tama lang siya na madidiligan ulit. Yan oh, ganyan na mga ka-farmer oh. Yan. Halos yung buto, ayan pa ang buto, halos kita pa yung buto, di ba? Mga ka-farmer. Hindi masyadong natatakluban siya. Ayan. Kaya dito sa lilom siya nakalagay para yung basa ng lupa na may maintain natin. Hindi agad siya nabibiglang matuyo at saka hindi umiinit yung kanyang pinagpunlaan. Yun mga ka-farmer. Ayan, may panibago na naman tayong matututunan at naibabahagi ko rin sa inyo mga ka-farmer. Ayan. Ganyan lang mga ka-farmer. Kapag sibol niyan, abangan natin 4 days o 5 araw o 4 na araw sisibol na siya. Pero ang ano yan, papakita ko rin sa inyo kung paano din siya kunin dito sa pinagpunlaan. Kung paano natin i-transplant din o ililipat sa isang plastic bag. Yan mga ka-farmer. Kung paano natin ipiprick. Ano mga ka-farmer. So hanggang dito na lang mga ka-farmer. Sana may konti ako na ibahagi sa inyong kalaman. Okay.